Nagtaka ang dalawa kung ano ang ginagawa ng kanilang ninunong si Fang sa lugar na iyon. Si Zhou Fan ay nagtaka rin kung siya ba ang isa sa 5 dakilang deity dragon ng kanilang imperyo, na kilala bilang unang sword deity, at ang gumagamit ng jade fruit na si Fang Qiubai. Bigla namang tumawa si Elder Jiu mula sa kanilang likuran, sinabi niyang naipahayag niya na kanina na talagang matalino ang batang ito. Dagdag pa niya, naikwento niya ito kay Zhou Fan ng isang beses lamang ngunit agad siyang nakilala nito nang walang kahirap-hirap. Napangiti naman si Long Nui nang makita niya ang kanyang tito Jiu, kaya tinanong niya kung kailan silang dalawa dumating doon at bakit hindi sila agad nagpakita para tumulong. Ipinaliwanag naman ni Elder Jiu na nandoon na sila nung naglalaban pa lang si Zhou Fan at ang ikatlong prinsipe. Pinuri rin niya si Zhou Fan dahil sa ipinakitang galing nito kahit na ilang malalakas na martial artist ang kanyang nakalaban. Napatanong naman si Kong sa kanyang guro kung bakit hindi sila agad nakialam sa laban kahit na nakita na nila ang mga kalaban kanina. Nakangiting sinagot ito ni Fang, na kung agad silang nakialam, hindi nila makikita ang magandang palabas na ginawa ni Zhou Fan. Dagdag pa niya, alam niyang hindi pa inilabas ni Zhou Fan ang kanyang tunay na lakas sa laban batay sa kanyang nakita. Nagbigay galang naman si Zhou Fan dahil sa magandang papuri sa kanya ng ninuno. Tinanong niya rin kung bakit pinatay ng ninuno ang natirang assassin kahit na maaari nilang malaman mula sa kanya kung sino ang may gawa nito. Sinabi naman ng ninunong si Fang na talagang matalinong bata si Zhou Fan. Ngunit binalaan niya ang ating bida na sa kasalukuyang lakas nito, hindi magiging maganda para sa kanya na malaman kung sino ang nasa likod nito. Nang marinig ito, napagtanto ni Zhou Fan na ito ay isang babala sa kanya mula sa ninuno, dahil ayaw niyang masangkot siya sa ganitong politikal na laban dahil mahina pa ang kanyang lakas. Kaya dahil dito, nagpasalamat ang ating bida sa kanya at sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang babalang ito sa kanya ng ninuno. Muli namang pinuri ng ninuno ang ating bida sa pagiging kalmado kahit na siya ay bata pa. Dahil agad niyang naintindihan ang nais nitong ipahiwatig. Nanghihinayang rin siya na si Zhou Fan ay isang demonic cultivator dahil kung hindi, kukunin niya ito at gagawin niyang sariling disciple. Nagulat naman si Kong nang marinig ito at kahit si Long Nui ay hindi rin makapaniwala na sasabihin ito ng kanilang ninuno. Kilala ang kanilang ninunong si Fang sa kanilang imperyo dahil ayaw nitong kumuha ng kanyang disciple kahit na ang mga ito ay kabilang pa sa 7 emperyal na pamilya. Kahit na ang kanilang emperador mismo ay hindi kayang utusan ang kanilang ninuno tungkol dito dahil sa kanyang lakas. Kahit na si Kong, na siyang ikatlong prinsipe ng kanilang imperyo, ay hindi tinanggap ng kanilang ninuno bilang disciple. Kung hindi dahil sa pagluhod ni Kong ng 3 taon sa pintuan ni Fang, hindi niya ito tatanggapin. Kaya ngayon, guro at mag-aaral lang ang kanilang relasyon at hindi master at disciple. Kaya hindi niya inaasahan na aalukin ng kanilang ninuno ang demonyong si Zhou Fan na maging isang disciple niya. Naisip naman ni Zhou Fan na hindi niya tatanggapin ang alok na ito dahil siya ang demonic emperor at walang sinuman ang karapat-dapat na magturo sa kanya. Bigla namang sinabi ng ninunong si Fang na ang kanyang ikatlong prinsipe ay may dapat pang misyon na gawin kaya dadalhin na niya ito pabalik sa Qianlong Pavilion. Pagkatapos nito, agad na umalis ang dalawa at wala nang nagawa pa si Kong. Nilapitan naman ni Elder Jiu ang ating bida at sinabi niyang sumunod ito sa kanya sa Qianlong Pavilion dahil may nais siyang ibigay sa kanya. Natuwa si Zhou Fan at napaisip kung ano kaya ito. Nang makarating na sila sa Qianlong Pavilion, agad na ibinigay ni Elder Jiu ang isang kasulatan sa ating bida. Nang mabasa ito ni Zhou Fan, nalaman niya na ito pala ay isang sulat para sa isang alyansa sa gitna ng Qianlong Pavilion at Lu Clan. Natuwa siya dahil alam niyang magiging malaking tulong ito sa kanila. Wala na ring pamilya sa kanilang lungsod ang mangangahas na kalabanin sila dahil sa alyansang ito. Magagamit rin ni Zhou Fan ang pagkakataong ito para magpakalakas ng hindi nangangamba sa kaligtasan ng Lu Clan. Nang makita ang reaksyon ni Zhou Fan, nagsaad si Elder Jiu na parang inaasahan na ito ni Zhou Fan. Hindi naman ito sinagot ni Zhou Fan, sa halip ay sinabi niya na ipapaalam muna niya ito sa kanyang young miss upang mapirmahan niya ito. Ngunit agad siyang pinigilan ni Elder Jiu sa pag-alis. Sinabi rin niya na kailangang pirmahan ito ni Zhou Fan dito. Agad na sinabi ni Zhou Fan na hindi siya ang pinuno ng kanilang clan kaya kakailanganin niya munang ipaalam ito sa kanyang young miss. Ipinaliwanag naman ni Elder Jiu na ang alyansa na ito ay hindi para sa Lu Clan kaya hindi nila magagamit ang pirma ng kanyang young miss dito. Dagdag pa niya, ang alyansa na ito ay ginawa lamang para sa kanya. Nagulat si Zhou Fan nang marinig ito, ngunit muli namang sinabi ni Elder Zhou na kung saan man mapunta si Zhou Fan,
Yun ang magiging kaalyansa ng kanilang Qianlong Pavilion at ito mismo ang utos ng kanilang patriarch. Napangiti naman ang ating bida dahil inaasahan na niya ito. Kinagabihan, agad na umuwi si Zhou Fan at hinanap niya agad ang kanilang young niece. Agad siyang dinala ni Pang Tongling sa kanilang kusina at natagpuan nila roon na tulog na ang kanilang young miss dahil sa pagod. Ipinaliwanag ni Pang Tongling na ilang araw na nag-aaral ng mabuti ang kanilang young miss sa pagluluto. Tinikman naman ni Zhou Fan ang pagkain sa mesa kaya ikinagulat ito ni Pang Tongling dahil hindi ito masarap. Ngunit dahil alam niyang pinaghirapan ito ni Yun Chang, kinain na lamang niya ito. Kinabukasan, nagising si Yun Chang habang nasa balikat siya ni Zhou Fan. Kaya ang mukha niya ay namula na lang nang mapagtanto niya ito. Hindi rin siya makapaniwala na nakatulog siya kasama si Zhou Fan, kaya inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Zhou Fan upang halikan ito. Ngunit biglang dumating si Pang Tongling kaya siya ay nagulat at nagkunwari na lang siyang tulog. Pagkapasok ni Pang Tongling sa loob, agad itong nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanilang young miss dahil mukhang nanginginig ito. Napansin naman ni Zhou Fan na mainit ang katawan ni Yun Chang kaya agad niyang binuhat ito upang dalhin sa kanyang kwarto. Sinabihan niya rin si Pang Tongling na kung may nais man siyang sabihin ay mamaya na niya ito kakausapin. Ngunit agad namang sinabi ni Pang Tongling na ang kanilang bisita ay hindi nila maaaring galitin dahil mataas ang antas nito sa imperyo. Nang marinig ito, agad namang sinabi ni Zhou Fan na kahit ano pa ang kanilang ranggo. Hindi nila maaaring unahin ito dahil masama ang pakiramdam ng kanilang young miss, kaya muli niyang sinabihan si Pang Tongling na mamaya na lang niya kakausapin ang kanilang bisita. Ngunit bago pa man makalakad palabas si Zhou Fan, agad naman na sinabi ni Pang Tongling na ang bisita nila ay nagdala ng Imperial Gold Token kaya hindi nila maaaring paghintayin ang taong ito. Nagulat si Zhou Fan nang marinig ito, dahil kung ang isang bantay ng imperyo ay may dala ng Imperial Gold Token, dapat silang tratuhin ng mabuti ng kahit sinumang pamilya sa imperyo. Kahit na ang 7 imperial na pamilya ay kailangan rin sundin ng bagay na ito. Kaya naisip ni Zhou Fan na hindi niya maaaring paalisin na lang ang bisita dahil may tuturing itong pangbabastos sa emperador. Kaya kung sino man ang hindi susunod sa ganitong bagay ay maaaring ipapatay ng imperial na pamilya. Alam rin ni Zhou Fan na mukhang nandito ang bisita na ito upang ipakita ang autoridad ng imperial na pamilya. Kaya upang hindi masindak ang kanilang clan, inutusan niya si Pang Tongling na sabihin sa bisita na siya na mismo ang kakausap sa kanya dahil hindi maganda ang pakiramdam ng kanilang young miss. Makalipas ang ilang sandali, nagpunta na si Zhou Fan sa kanilang living room at naabutan niya doon ang isang lalaki na naghihintay. Agad naman na nagyabang ang lalaki at ipinakita niya ang imperial na token habang sinasabi niya na ang kanilang third prince ay nais silang makausap kasama na ang kanyang young miss. Ngunit hindi pinansin ito ni Zhou Fan at naisip niya na kailangan niyang turuan ang mayabang na ito. Kaya agad siyang umupo sa upuan ng kanilang family head at tinanong niya ang lalaki kung gumaling na ba ang sugat ng mataba niyang amo. Nagulat ang lalaki dahil ngayon niya lamang narinig na may tumawag na mataba sa kanilang third prince. Kaya naisip niya na mukhang may magandang relasyon ang tao na ito sa kanyang amo kaya nagagawa niyang tawagin ito na mataba. Sinabi ng lalaki na ang kanyang amo ay nakabalik na kahapon at wala itong sinabi tungkol sa anumang injury na tinutukoy ng ating bida. Nang marinig ito, natuwa si Zhou Fan dahil mukhang mas magiging maganda ang palabas na gagawin niya. Kaya siya ay agad na tumawa ng malakas at sinabi niya na sa tingin niya ay nahihiya lamang ang mataba niyang amo na sabihin na binugbog siya nito. Dahil kahapon ay ilang beses niyang sinuntok ito at sinipa kaya alam niyang hindi magiging maayos ang kalagayan nito. Nasabi rin ni Zhou Fan na imposible na wala siyang maramdaman sa mga atake niya kaya sa tingin niya ay nagpapanggap lamang ang kanyang amo. Hindi naman makasagot ang bantay nang marinig ito. Nang makita ang reaksyon ng bantay, tinanong naman ni Zhou Fan kung galit pa rin ba si Ancestor Fang mula nang bumalik ito kahapon. Sinagot naman ito ng lalaki na hindi niya napansin ito. Agad naman na itinaas ni Zhou Fan ang kanyang kamay at sinabi niya na maayos lamang ito. Ipinagyabang rin niya na kahapon ay inalok siya ng kanilang Ancestor Fang na maging disciple niya ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi rin niya na mas pipiliin niya pang mamatay kaysa maging disciple nito. Kaya nang marinig ang kanyang sinabi na hindi ito galit ay nakahinga na siya ng maluwag. Bumagsak naman sa gulat ang lalaki nang marinig ang mga sinabi ni Zhou Fan. Dahil ang kanilang ancestor ay hindi tumatanggap ng disciple kahit na nanggaling pa sa 7 pamilya ang mga ito. Kaya alam niyang kakaiba ang Zhou Fan na ito kung ganon. Ngumiti naman na parang demonyo si Zhou Fan at naisip niya na hindi karapat-dapat ang lalaking ito na magmayabang sa kanya. Makalipas ang ilang sandali,
agad na nagpunta ang lahat sa lugar kung nasaan ang third prince. Bago pumasok sa loob, sinabihan naman ni Zhou Fan si Yun Chai na ang usapan ay dapat mamaya at dapat magmula sa kanya. Naguluhan naman si Yun Chai dito ngunit agad niyang naintindihan kaya sinabi niya na siya na ang bahala rito. Nabahala naman si Yun Chang sa kanyang nakikita dahil mukhang mas alam ng mga tao sa kanilang lungsod na si Zhou Fan ang kanilang pinuno pagdating sa mga bagay na ito. Kaya inaasahan na niya na ang Imperial Family ay ituturing si Zhou Fan na ang kanilang leader. Nang makapasok na sa loob ng lugar, nagulat naman ang Lu Clan sa kanilang nakita, dahil nasa loob ay nakaupo ang third prince at sa tabi nito ay ang kanilang ancestor Fang. Napansin rin nila na nandito sa loob ang matanda at si Miss Lai habang nasa kabila naman ang patriarch ng Kai family. Kaya nang mapagtanto ang bigat ng sitwasyon, agad na sinabihan ni Zhou Fan ang kanyang mga kasama na huwag nilang hahayaan na maliitin sila ng mga ito. Agad naman na sinabi ng lalaki kanina na pwede na silang pumasok sa loob. Nagtaka naman si Kong sa kanyang nakita dahil nagpakita ng paggalang ang kanyang tauhan sa kanila. Kahit na ang Kai family ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nakita dahil ang bantay na ito ay masama ang pagtrato sa kanila ngunit parang iba ang trato nito sa Lu Clan. Agad naman na yumuko si Yun Chang sa harap nila upang magbigay galang at siya ay nagpakilala sa third prince. Agad naman na sinabi ng third prince na maaari na silang lahat umupo. Napansin rin ni Kong na mukhang hindi mayabang si Zhou Fan sa harap ng kanyang young mates. Kaya naisip niya na ito ang tunay na loyalty, dahil pinapakita niya na siya ang tagapagtanggol ng kanilang clan kahit na may sapat siyang lakas at talino na maging pinuno nito. Kahit na si Ancestor Fang ay namangha rin sa kay Zhou Fan kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang batang ito. Agad naman na nagpakilala si Kong sa lahat at kanyang sinabi na nandito siya ngayon sa harap nilang lahat dahil sa utos ng kanyang ama, ang emperador. Ang sasabihin niya ay tungkol sa tadhana ng kanilang pamilya na siyang nakatago sa loob ng 1,000 taon. Sinabi rin ni Kong na alam niyang may mga ipinanama ang mga naunang pinuno ng bawat pamilya sa kanila at ibinilin rin ito na huwag maging kaaway ang bawat isa sa kanila. Dagdag pa niya na dapat ang silang tatlong pamilya ay dapat magtulungan sa lahat ng oras, ang huli ay dapat huwag aalis ang mga ito sa Feng City kahit na anuman ang mangyari hanggang sa lumiwanag ang perlas ng tadhana. Sinabi ni Kong na ang lahat ng kanyang binanggit ay ang kasunduan ng Imperial Family sa gitna ng tatlong pamilya na ito na siyang tinatag 1,000 taon na ang nakakaraan. Sinabi rin ni Kong na ang Lu, Kai, at Lai family kasama ang 7 Imperial Families ay ang founder ng kanilang imperyo. Nagulat naman ang tatlong pamilya nang marinig ang sinabi ng third prince. Napatanong naman si Yun Chang na kung totoo nga ang bagay na ito bakit kaya sobrang mas mahirap ang kanilang pamilya kumpara sa 7 families. Humingi naman ng patawad ang third prince dahil ang impormasyon na ito ay utang ng kanilang pamilya sa kanilang lahat. Ipinaliwanag rin niya na noong unang ginawa pa lang ang kanilang imperyo ay hindi pa ganoon kamatatag ang kanilang pamayanan. Kaya ang unang emperador noon ay gumawa ng 7 opisyal na pamilya at itinalaga niya ang bawat ito sa lugar ng kanilang pamumunuan. Binigyan rin nila ito ng kanilang sariling gobyerno at awtoridad upang maiwasan ang gulo sa gitna ng mga pamilya. Kaya ang 7 pamilya na ito ay ang kanilang 7 Imperial Family. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay lumakas ang 7 pamilya na ito at lumaki pa hanggang sa maging kasing lakas na ito ng Imperial Family mismo. Dahil na rin sa pagiging sakim sa kapangyarihan ng bawat pamilya ay nagkaroon ng maraming digmaan sa kanilang lahat. Sa panahon na rin yun ay hindi na kayang kontrolin pa ng Imperial Family ang lakas ng bawat pamilya kaya nagdesisyon na lang silang pahinain ang lakas ng bawat pamilya gamit ang isang kakaibang paraan. Sa huli ay napagtanto ng bawat pamilya na wala silang mapapala kung ipagpapatuloy nila ang paglaban sa bawat isa kaya natigil rin ang mga digmaan. Ngunit dahil sa malaking bagay ang nawala dahil sa kanilang mga digmaan, at mas humina ang lakas ng kanilang imperyo dahil sa maraming namatay na mandirigma, ginamit ito na pagkakataon ng ibang imperyo na sakupin sila. Nagtanong naman si Zhou Fan kung ano ang kaugnayan ng kanilang pamilya sa mga bagay na ito. Agad naman na sinabi ni Kong na ang kanilang pamilya ay mga founder at elder ng Central Court sa panahon na yon. Kaya kung nasa pwesto pa rin ang mga ito hanggang sa panahon na ito, tiyak na magiging kasing taas na sila ng 4 pillars pagdating sa posisyon. Nagulat naman ang mga ito dahil ang 4 pillars ay ang pangalawa lamang sa kapangyarihan pagkatapos ng emperador. Ang 4 pillars ay ang haligi ng kanilang imperyo. Ito ang source ng military power ng kanilang imperyo. Ito rin ang pinagmula ng kanilang ekonomiya at marami pang iba. May mga haka-haka rin na ang totoong kapangyarihan ng 4 pillar ay sobrang lakas na kahit ang Imperial Family ay natatakot sa kanila.
Ayon rin sa mga balita, ang 4 Pillar at ang 7 Imperial Family ay ang pinakamalakas na puwersa sa imperyo. Ang tatlong makapangyarihang partido na ito ay ang balanse ng kanilang imperyo, kaya kung mawawala ang isa sa kanila, malaki ang magiging pinsala nito sa kanilang imperyo. Ang malala pa ay maaari itong magsimula ng pagkawasak ng kanilang imperyo mismo. Nang marinig ang mga ito, nagulat naman si Yun Chang at naisip niya na hindi niya inakala na ganito pala kagaling ang kanilang ninuno. Ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit naging ganito na lang ang antas ng kanilang mga pamilya. Bigla namang nagsaad si Kong na ang Pearl Order ang dahilan kung bakit ito ngayon ang estado ng kanilang mga pamilya. Ang order na ito ay ginawa upang mapigilan ang digmaan sa gitna ng 7 pamilya. Kaya ang kanilang emperador noon ay gumawa ng kasunduan sa kanilang ninuno. Ang unang utos sa kasunduan ay dapat dalhin ng kanilang ninuno ang kanilang mga pamilya sa Feng City at dapat silang manirahan sa lugar na ito bilang ordinaryong mamamayan. At kung darating ang araw na gagawa muli ng digmaan ang 7 families, tutulungan ng Imperial Family ang kanilang pamilya na maging isang malaking pamilya ulit upang maging kasing lakas ito ng 7 families. Kailangan nila itong gawin upang mabalanse ang lakas ng bawat pamilya at maiwasang malaking pinsala. Nagpahayag naman si Yun Chang na kahit pa lumabas ang ika-8 pamilya na ito, hindi pa rin sapat ang kanilang magiging lakas upang matalo ang 7 families kaya siya ay nagtaka kung ano pa ang dahilan nito. Agad naman na sinabi ni Zhou Fan na ang layunin lamang ng ika-8 pamilya ay gawing balanse ang lakas ng 7 families at hindi ang talunin ito sa isang laban. Mas pinaliwanag niya ito sa isang simpleng pagsasabi na pag nagkaroon ng isang malaking digmaan, ang pamilya na may pinakamalakas na kapangyarihan ang nagwawagi. Ngunit kung may isa pang pamilya ang lumitaw na kayang magbigay ng malaking epekto sa kahit kaninong pamilya, mag-aalalangan ang ibang pamilya na gumawa ng digmaan. Kaya minsan ay hindi ito nangyayari dahil ang bawat pamilya ay alam ang magiging malaking pinsala nito kapag sila ay nakidigma ng ganito ang sitwasyon dahil ayaw nilang matalo. Tumawa naman ng malakas si Kong at pinuri niya ang pagiging matalino ng ating bida. Kaya sa tingin niya na hindi magiging imposible ang paglakas ng Luklan sa hinaharap kung nandito siya. Nagpahayag naman si Zhou Fan na sa ngayon ay alam na nila ang orihinal na pinagmulan ng kanilang pamilya kaya sa ngayon ay nais niyang malaman kung paano nila tutulungan ang kanilang pamilya na maging ika-8 pamilya ng Imperial Family. Nagulat naman dito si Kong dahil hindi niya inaasahan na tatanungin ito ni Zhou Fan. Nasabi niya rin na mukhang alam ni Zhou Fan ang bagay na ito. Agad na sinabi ni Zhou Fan na ang pagbuo ng malaking kapangyarihan sa maikling panahon ay madali lamang sa tulong ng Imperial Family. Ngunit, ang gawin ito nang hindi nalalaman ng 7 Imperial Family ay magiging mahirap na gawin. Dahil alam nilang hindi ito hahayaan ng 7 families na mabuo na lang ng walang ginagawa. Nagulat naman ang 2 clan leader nang marinig ito dahil may punto ang sinabi ni Zhou Fan. Dahil ang 7 families ay talagang hindi papayag na mabuo na lang nila ang pamilya na maaring makasira sa kanilang autoridad. Kaya nasabi na lang ng head ng Kai family na talagang matalino ang Zhou Fan na ito dahil naisip niya kaagad ito. Nasabi rin niya na ang talento ni Zhou Fan ay talagang kakaiba kaya siya ay nagsisi na kinalaban niya ito noon. Agad naman na sinabi ni Kong na alam niyang mangyayari na ito kaya ang kanilang ninuno ay gumawa na ng paraan upang magawa nila ito ng patago. Sinabi rin niya na ang kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay upang maituring ang isang pamilya na malakas. Ipinaliwanag rin niya na ang bawat pamilya tulad ng Qianlong Pavilion at Yuming Valley ay may sariling mga elders na may kakaibang lakas. At bawat pamilya na ito ay may mga ibang pamilya rin na kinupkup sa ilalim ng kanilang proteksyon na maaari nilang magamit sa oras ng digmaan. Kaya ang mga invited family na ito ay ang kanilang trump card pagdating sa lakas. Naglakad si Kong palabas at kanyang sinabi na kinuha ng Imperial Family ang kanilang mga ari-arian noong nagpunta sila dito upang hindi maalarma ang 7 families. Dahil na rin sa wala silang malakas na antas ng martial arts ay hindi sila ituturing 7 families na panganib. Ngunit ang hindi nila alam ay mayroon pa rin silang low-grade martial arts na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Dagdag pa ni Kong na hanggat nasa kanilang ang mga low-level martial arts na ito ay maaari nilang palakasin ang kanilang lakas sa maikling panahon lamang. Dahil kung pinagsama nila ito ay mabubuo nila ang isang malakas na martial arts na kahit ang 7 families ay matatakot rito. Nagulat naman ang lahat nang marinig nila na may taglay pala silang ganito ka-advanced na martial arts. Napatawa naman si Zhou Fan nang marinig ito at kanyang naisip na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit nais kunin ng Yuming Valley ang mga low-level martial ng bawat pamilya.
Isang martial art ang inilabas ni Kong at kanyang sinabi na ito ang low-grade martial arts na nasa pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Kahit na mahina lamang ito ngayon, kapag pinagsama nila ang kanilang hawak na martial arts ay mabubuo nila ang orihinal na martial arts ng kanilang ninuno. Nagpahayag naman si Joe Fan na sa madaling salita, ang martial art ng kanilang Luklan, ang Kai family at ang Lei family ay iisa lamang. At ang Imperial family lamang ang may kakayahan upang pagsamahin ang mga ito. Agad naman na natuwa si Kong nang marinig niya na tama ang sinabi ni Joe Fan. Kaya muli niyang pinuri ito. Dagdag pa ni Kong na kung hindi ito sinabi sa kanya ng kanyang ama, ang emperador, ay hindi niya maiintindihan ito ngunit naintindihan agad ito ni Joe Fan. Naisip naman ni Joe Fan na ang pag-divide at pagsama ng mga martial arts ay maaaring bihira sa kontinenteng ito. Ngunit sa Holy Land ay parati itong ginagawa ng bawat sect. Agad naman na inutos ni Kong sa bawat family leader na ibigay ng mga ito ang kanilang ancestral martial arts. Agad naman na humingi ng patawad ang family leader ng Lei family dahil nawala nila at hindi nila naprotektahan ang kanilang martial arts. Kahit na ang Kai family ay agad din ang humingi ng paumanhin dahil pareho rin ang nangyari sa kanila. Nagalit naman dito si Kong at hindi rin siya makapaniwala kung paano ito nangyari. Agad niya rin na tinanong ang mga ito kung sa tingin ba nila ay dapat pa silang maging leader ng kanilang mga pamilya. Muli niyang pinaalala sa kanila na dapat hindi nila hinayaang mawala ang mga ito kahit buhay man nila ang maging kapalit. Muli namang yumuko ang dalawa at sila ay humingi ng paumanhin. Wala namang nagawa si Kong kung hindi mapahawak na lang sa kanyang ulo. Nagtanong naman ang leader ng Kai family kung hindi ba maaaring bigyan na lang sila ng mataas na antas ng martial art ng Imperial family. Galit na sumigaw naman si Kong kung akala ba nila na parang kabote lang na tumutubo ang mga mataas na antas ng martial arts. Sinampal niya rin ang ulo ng leader ng Kai family habang pinapaliwanag niya na kahit ang kanilang Imperial family ay may 3 mataas na antas lamang ng martial arts na nakatago sa kanilang Imperial Treasury Room. Kaya kung kukunin nila ang isa sa mga ito ay agad na maghinala ang 7 families dito. Agad rin na nataranta ang third prince at ito ay nag-isip kung ano na ang maaari niyang gawin. Naisip naman ni Joe Fan na ito na ang tamang oras upang ilabas ang mga martial arts na ito. Kaya agad niyang sinabihan ang third prince na huwag na itong mangamba dahil nabawi na niya ang martial arts ng dalawang pamilya. Nagulat naman sila dito nang makita nila ang martial arts na hawak ng ating bida. Kahit na ang leader ng Kai family ay nagtaka kung paano nakuha na bawi ito ni Joe Fan mula sa Yuming Valley. Nagpasalamat naman ang leader ng Lei family dahil dito ay hindi sila paparusahan ng Imperial family. Agad naman na niyakap ng third prince si Joe Fan dahil sa paglabas niya ng 3 martial arts na ito. Dagdag pa niya na malaki ang utang na loob niya sa kanya dahil kung wala ito ay hindi niya mabubuo ang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Nagsaad naman si Joe Fan na ginagawa niya lang ito para sa kanilang Lu family. Napatawa naman si Kong nang marinig ito dahil hindi niya inaasahan na ganito ka-loyal si Joe Fan sa Lu family. Agad naman na inilapag ni Kong ang lahat ng martial arts at kanyang sinabi na dahil nandito na ang lahat ay maaari na nilang pagsamahin ang mga ito sa tamang oras. Dagdag pa niya na kapag nagbukas na ang secret order ay kailangang sumali ng 2 pamilya sa pinakamalakas na pamilya sa kanilang 3. Kapag nangyari yun ay dapat sundin ng 2 pamilya na ito ang pinakamalakas na pamilya bilang alipin. Kaya dapat silang magdesisyon ngayon kung sino ang pamilya na magiging leader nilang 3. Agad naman na nagsalita ang leader ng Kai family na dahil mahina na ang Luklan at nawasak na ang puwersa ng Lei family, dapat lang na ang Kai family ang maging leader ng ika-8 pamilya na gagawin nila. Kaya agad niyang binalak na kunin ang lahat ng martial arts na ito upang mabuo na ito ngunit agad naman siyang pinigilan ng Lei family leader. Tinanong rin siya nito kung nais niya ba talagang maging family leader ng ika-8 pamilya gamit lamang ang mahina niyang cultivation. Hindi naman nagpatinag dito si Kai Rong at kanyang sinabi na sa ngayon kahit na hindi siya kasing lakas ng Lei family leader ay mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng kanyang pamilya kumpara sa kanila. Agad naman na sinabi ng matanda na hindi ito ang tunay na sitwasyon. Dahil sa nakaraang 1 buwan ay naibalik na niya ang orihinal tauhan ng kanilang Blackwind Mountain. Kaya sa ngayon ay mayroon na silang 700 na tauhan at ang mga lakas nito ay nasa Chi Gathering Realm. Sinabi rin ni Miss Lai na pagdating sa lakas ay hindi sila kakayanin ng Kai family. Tumawa naman si Kai Rong nang marinig ito at kanyang sinabi na hindi ito maaaring mangyari dahil mga bandido lamang sila ng bundok. Kaya kahit kailanman ay hindi may kukumpara ang mga bandido sa kanilang noble family.
Sinabi rin niya na kung hahayaan lang ng third prince na maging leader ang bandido na pamilyang ito ay magiging katatawanan lang ang kanilang ikawalong pamilya sa buong imperyo. Nagalit naman dito si Miss Lai dahil sa pangmamaliit ng kumag na ito sa kanila. Ngunit patuloy pa rin na sinasabi ni Kairong na tama ang kanyang sinabi. Tumawa naman si Joe Fan dahil inaasahan na niya na mangyayari ito. Kaya nasabi na lang niya na ito rin ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang dalawang pamilya na ito. Nagalit naman si Yun Chang dahil talagang hindi sila siniseryoso ng dalawang ito at hindi sila binibigyan nito ng pagkakataon na maging family leader rin. Bigla namang hinampes ni Yun Chai ang mesa na siyang ikinagulat ng lahat. Sumigaw rin si Yun Chai na huwag nang mag-away ang dalawa dahil sa kanilang tatlong pamilya. Isa lamang ang may karapatan na maging pinuno. Kumpiyansa niyang sinabi na ito ay ang kanilang Lu clan. Nagulat naman ang lahat dito dahil hindi nila inaasahan na manggagaling ang mga salita na ito sa isang bata. Hindi naman dito pumayag ang anak ng Kai family leader kaya agad niyang tinanong si Yun Chai kung ano ang kwalifikasyon ng kanilang pamilya na pamunuan sila kahit na ang pamilya nila ang pinakamahina sa kanilang tatlo. Agad naman na tumawa si Yun Chai at kanyang sinabi na sa ngayon ang pamilya nila ay walang kaalyansa na malakas na pamilya. Bigla namang nakuha ni Yun Chai ang atensyon ng lahat dahil ang paraan ng kanyang pagsasalita ay kapareho sa pagsasalita ni Joe Fan. Nagmayabang rin si Yun Chai na ang kanilang pamilya ay walang mga gamot at pera. Sa ngayon ay 4 pa lang sila ang miyembro ng kanilang pamilya ngunit tinuturing nila ang bawat isa bilang pamilya. Ngunit kahit ganito ang kalagayan ng kanilang pamilya ay sila pa rin ang pinakamalakas dahil sa nasa kanila ang kanyang brother Joe Fan. Naisip naman ng lahat na may punto ang sinabi ng bata sa kanila. Ngumiti naman si Joe Fan at kanyang nasabi na talagang malaki ang tiwala sa kanya ng batang ito. Kaya sisiguraduhin niyang hindi ito mapapahiya sa harap ng kanilang mga kausap. Agad naman na hindi pumayag si Kai Long sa nais gawin ng bata dahil si Joe Fan ay isang butler lamang ng kanilang pamilya at hindi ito maaaring mamuno sa kanilang tatlong pamilya. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, sa halip ay ibinagsak niya ang isang sulat sa harap ni Kai Rong. Ang sulat na ito ay naglalaman ng kasulatan tungkol sa isang alyansa. Kahit na si Kong ay hindi makapaniwala dahil ang alyansa na nakalagay sa sulat na ito ay nagmula sa Qianlong Pavilion. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na ang sulat na ito ay ang patunay na sila ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Dahil ito ang kasulatan ng alyansa sa gitna ng Lu clan at Qianlong Pavilion. Bigla namang napatayo si Kong nang marinig ito dahil tama nga ang kanyang hinala. Kahit na si Ancestor Fang ay napatigil rin sa kanyang pag-inom at ito ay napaisip na hindi niya inakala na ang isang pamilya na miyembro ng 7 families ay mag-aalok ng alyansa sa isang maliit na pamilya lamang. Nasabi niya rin na ito ang unang beses na nangyari ito. Kaya agad niyang tinanong si Joe Fan kung paano niya ito nagawa. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na ginawa niya lang maging bayani sa harap ng Qianlong Pavilion. Nagpahayag rin siya na may nais siyang sabihin sa kanilang lahat kaya dapat nilang tandaan ito. Seryosong sinabi ni Joe Fan na kahit wala ang secret order na ito ay kaya niyang palakasin ang Lu clan hanggang sa maging katumbas ang lakas nito sa 7 families. Hanggat nandito siya ay hindi ito magiging imposible sa kanilang clan. Dagdag pa niya na hindi nila kailangan ang tulong ng kanilang pamilya, sila ang may kailangan sa kanila kaya dapat ay huwag nila itong kalimutan. Tumawa naman ng malakas si Yun Chai dahil sa sinabi ng kanyang brother Joe Fan. Pinuri naman ni Kong ang mga nagawa ni Joe Fan at kanya nasabi na sayang lamang dahil nasa isang maliit na pamilya lamang siya. Kaya inalok niya ito na sumali sa kanyang grupo at tulungan siya nito sa kanyang landas bilang third prince. Ika'y nagulat naman ito ng Kai family dahil ngayon lamang nila nakita na ang isang butler ng isang maliit na pamilya ay inalok mismo ng imperial family. Kahit na si Yun Chang ay nag-alala sa kanyang narinig ngunit agad naman siyang pinakalma ni Joe Fan. Nagsaad rin niya na maganda ang reputasyon ng third prince ngunit mas pipiliin niya muna ang manatili sa kanilang Lu family upang palakasin pa ang lakas ng pamilyang ito hanggang sa maging kasing lakas ito ng 7 families. Alam niya rin na makikinabang sila rito dahil ito rin naman ang nais nila. Napabuntong hininga naman si Kong dahil tinanggihan lang ni Joe Fan ang kanyang alok sa kanya. Ngunit agad niya rin na ipinaalam sa lahat na sa ngayon ay ang Lu clan ang magiging family leader nilang lahat. Kaya muli niyang inutusan ng Kai at Lai family na dapat nilang tulungan ang Lu clan hanggang sa makumpleto nila ang Pearl Order. Hindi naman dito pumayag ang anak ni Kai Rong ngunit agad naman siyang pinatigil ng kanyang ama na siyang ikinagulat niya. Bigla namang inilabas ni Kong ang kanyang Dragon Aura upang turuan ng leksyon ang bata na huwag itong tumutol sa desisyon ng Imperial Family.
Dahil dito ay agad naman na humingi ng paumanhin ang dalawa at kanilang ipinangako na tutulungan nila ang Lu clan. Tiningnan rin ni Kong ang family ng Lai family upang malaman kung ano ang desisyon nila. Agad naman na sinabi ng family head na susundin din nila ang utos nito na tulungan ang Lu clan. Dagdag pa ng family head na ito ang magiging kabayaran niya sa nagawa ng kanyang clan sa kanila. Nang marinig ito ay agad naman na sinabi ni Kong na kung ganun ay simula ngayon ay dapat na nilang gawin ito. Pagkatapos nito ay agad na umalis na si Kong. Nagsimula na ring umalis ang Lu clan ngunit bago pa man sila makalabas ay agad na inutos ni Kong na manatili muna si Joe Fan dahil nais niya kausapin ito. Makalipas ang ilang sandali ay agad nang naglakad ang dalawa papunta sa loob ng gubat. Nagtanong naman ang ating bida kung ano nang gagawin nila. Sinabi naman ni Kong na huwag mag-aalala si Joe Fan dahil may sasabihin lamang siya sa kanya. Itinaas ni Kong ang kanyang kamay at kanyang sinabi na bilang third prince ng kanilang pamilya Yuan ng Chanyu Empire ay ipinapangako niya na magmula sa araw na ito ay magiging magkapatid na ang relasyon nila ni Joe Fan. Kahit na sa kamatayan o kabuhayan ay hindi nila pagtataksilan ang bawat isa. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig ito ngunit agad naman sinabi ni Kong na siya naman ang dapat na magsabi nito. Napakamot naman si Joe Fan sa nais ipagawa ni Kong sa kanya. Ngunit sa huli ay wala na siyang nagawa kung hindi gawin rin ito, ngunit ang sinabi niya ay kung hindi siya pagtataksilan ng kanyang brother Kong ay hindi niya rin ito gagawin sa kanya. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Kong at kanyang nasabi na talagang maingat si Joe Fang sa mga bagay na ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na maaaring mangyari ang mga bagay-bagay sa pagtagal kaya dapat hindi ito seryosohin ng kanyang brother Kong. Wala naman ang nagaw pa si Kong dito kaya binago na lang niya ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa naging bet nila kahapon sa kanilang laban. Kaya ngayon kahit ayaw niya ay pinapalaya na niya ang kanyang minamahal na si Long Nui at binibigay na niya ang kanyang basbas kay Joe Fan na maging sila na. Matapos itong sabihin ay nagdrama na si Kong na parang umiyak ito. Ngunit agad naman na sinabi ni Joe Fan na hindi na niya kailangang gawin ito dahil hindi naman niya gusto ang babae na ito. Dagdag pa niya na sinabi lamang ito ni Long Nui kahapon upang inisin siya. Bigla namang bumalik ang sigla sa mukha ni Kong nang marinig ito. Muli namang sinabi ni Joe Fan na maaari na niyang ipagpatuloy ang kanyang panliligaw sa kanya. Tumawa naman ng malakas So Kong at kanyang nasabi na talagang napakagaling ng kanyang brother Joe Fan dahil sa magandang balita nito sa kanya. Ngunit bago pa man makaalis si Kong ay agad naman siyang tinawag ni Joe Fan. Seryosong tinanong ni Joe Fan kung ano talaga ang totoong laman ng Pearl Order na ito. Nang marinig ito, nagulat si Kong at lumabas ang pawis sa kanyang mukha. Kaya agad siyang nagdahilan na sinabi na niya ito kanina sa kanila. Nagsaad si Joe Fan na ang sinabi niya ay napakagandang plano at ang layunin na gusto nilang makuha para dito ay may punto naman. Ngunit sa tingin niya, ang layunin ng plano na ito ay napakaliit kumpara sa kanilang gagawin kaya nagdududa siya na ito lang ang layunin ng kanilang imperial family at ng emperador. Hindi nakasagot si Kong kaya naisip na lang ni Joe Fan na mukhang may mas ibang layunin pa ang mga ito na hindi nila sinasabi. Nagpahayag si Kong na hindi niya alam ito dahil ang layunin lamang niya ay tapusin ang misyon na ito. Napagtanto ni Joe Fan na mukhang ayaw sabihin ito ni Kong o hindi naman kaya ay talagang walang alam ito. Ngunit para mas makakuha pa siya ng impormasyon tungkol dito, tinanong na lang niya ito na kung talagang sekreto ito na walang sino man ang nakakaalam dahil 1,000 taon na nang gawin ito. Paano kaya ito nalaman ng Yuming Valley? Sinabi rin ni Joe Fan na mukhang ang plano ng Yuming Valley ay pigilan ang Pearl Order na ito, at upang hindi malaman ng emperador ang kanilang ginawa ay agad silang nagpunta mismo sa Imperial Family upang magbigay ng kanilang reklamo. Bigla namang napaisip si Kong na maaaring nag-leak na ang impormasyon na ito sa 7 families. Agad namang sinabi ni Joe Fan na hindi ito nalaman ng 7 families sa loob ng 1,000 taon. Ngunit ngayon lamang ito nila nalaman sa pagkakataon na ito. Kaya sa tingin niya, masasabi nilang intensyonal na ikinalat ang sekreto na ito sa 7 families. Nang makita ang reaksyon ni Kong, napagtanto ni Joe Fan na mukhang tama nga ang kanyang hinala. Ngunit sa ngayon, sinabi na lang niya na wala siyang pakialam sa bagay na ito dahil ang bagay na ito ay makakatulong sa kanilang Lu clan. Pagkatapos nito, agad na nagpaalam si Joe Fan sa kanyang kaibigan. Nang makalayo na si Joe Fan, nasabi naman ni Kong na talagang matalino ang ating bida. Bigla namang dumating si Ancestor Zhang sa kanyang tabi at nasabi na habang tumatagal ay nakikita niya ang isang tao sa pamamaraan ni Joe Fan. Napatanong si Kong kung sino ang tao na ito. Seryosong sinabi ni Ancestor Zhang na si Joe Fan ay kapareho ni Zhuge Changfeng.
Nagulat si Kong kaya muli niyang tinanong kung tinutukoy niya ba ang head ng Four Pillars na si Prime Minister Zhuge Changfeng. Sinagot ito ng oo ni Ancestor Zhang at sinabi na ang ginawa niya na pagturing kay Zhou Fan bilang kanyang kapatid ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa kanyang buong buhay. Dahil maaaring maging parte rin si Zhou Fan ng Four Pillars at matutulungan siya nito na makontrol ang buong mundo.